At sa punto ito mga kanyusik, mayroon po tayong makakasama para tulungan po tayo sa ating talakayan hinggil nga po dito sa naging anunsyo kahapon ni Vice President Sara Duterte na siya po ay tatakbo sa pagkapangulo sa 2028. Kasama po natin sa ating linya ang Professor and Political Analyst na si Sir Amir Solon Sison. Magandang umaga po, Sir Amir. Ay, magandang umaga po. Narinig po ba ako? Yes po, loud and clear po. Thank you po. Yes sir, nasurpresa po ba kayo sa naging announcement ni Vice President Sara Duterte na siya po ay tatakbo sa 2028 presidential elections? Well, hindi siya surprising in a sense na meron talagang sabihin natin mga parang papungo talaga siya doon. Pero in terms of the yung parang napakaagang announcement, yun medyo yung surprising ng kaunti. Ang sabi niya po doon, Sir Amir, no, kasi 'di ba pag maagang yung mga ibang politiko takot na maagang magsabi ng kanilang plano sa politika dahil andyan yung character assassination, pero siya hindi na daw po siya takot dahil sinira naman na daw po, wala na daw pong bearing dahil sinira naman na daw po ng Administrasyong Marcos yung kanyang pangalan, yung kanyang imahe, kaya wala na daw pong bearing kung mag-express siya ng intention to run for presidential elections. Ano pong masasabi ninyo dito? Tingin ko may punto po talaga po siya doon kasi if you look at the surveys naman, siya yung consistent na mataas po yung kanyang approval rating eh. And medyo tama rin naman yung kanyang sinabi na talagang she was already subjected to major criticism, na-impeach na nga siya last year. But at the same time, it was also, I think, a calculated move kasi nga ang mangyayari dito na mapapalabas kung ano talaga yung plano ng potential ng mga opposition. Kung sinabi kong mga, kasi fragmented ang opposition ngayon eh. Kasi sa ngayon, hindi pa natin alam kung anong plano ng presidente ngayon at kanyang grupo. At saka yung sinasabing isang opposition which is associated with the Liberal Party or yung mga Sabilawan or Pinklawan, medyo nag-iisip pa lang sila. Sabi nga ni Senator Risa Ontiveros, baka end of the year pa sila magkakaroon ng potential ticket sa 2028 presidential election. So in a way, it was also to parang outflank kumbaga yung political narratives na pwedeng lumabas for the 2028 election. And I think it would do positive things for the current VP kasi ang lumalabas niya ngayon parang halos lahat ng mga kritiko niya ay puro reactionary ang sinasabi. To a certain degree, this might affect the approval rating. Kaya maganda rin tingnan natin yung susunod na mga surveys. Opo. 'Di ba sa kasalukuyan talagang kaliwat kanan ng mga kontrobersiya yung ipinupukol po kay BP Sara. Sa tingin niyo ba Prof ngayong nag-anunsyo siya ng kanyang kahandaang tumakbo sa pagkapangulo sa 2028, mas uulanin pa siya ng mga kontrobersiya, marami pang mga kontrobersiyang ibabato sa kanya? Posible po. I mean, she's already facing around 4 Impeachment complaint. Kaya tingnan din natin kung anong mangyayari doon. Pero sabi nga ni Professor Arugay doon sa kanyang interview with ANC, this can also be a way of towing the line. Kasi yung nag-impeach sa kanya na Congress noong 2025, hindi din yung same Congress ngayon. It can affect the probable decision that will happen. Maybe some of them would think twice in terms of approving the impeachment. Pero hindi natin may lalaman yan kapag unless magkaroon na talaga ng na actual hearings sa Justice Committee sa Congress. But at the same time, that's a possible outcome. Kasi nga, if you look at the strength ng kanyang rating, medyo talagang malakas pa rin si VP Sara compared to BBM. Yes. Parang nangyayari, ito yung typical sickness ng Philippine president. Pag malapit na yung next presidential elections, lagi siyang yung masama eh. Yes. Si House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor Prof, may sinabi siya na ito daw pong pag-anunsyo ni BP Sara na tatakbo sa 2028 ay strategic decision. Sang-ayon po ba kayo dito? Ito po bang ginawa ni BP Sara para makita kung sino po yung mga kakalas sa oposisyon at magiging kakampi niya? Yes, I think that's true. Kasi nga, I think she's leveraging on the strength of her ratings At saka dito nga parang ang lumalabas nga dito sa mga reaction ng
possible opposition is parang reactionary. And that plays well into the VP Sara's hand. Kasi nga, dito na malalaman kung sino ang potential na pwedeng ma-co-op, pwedeng maging talagang kalaban, o pwedeng posibleng magbigyan ng pagkakataon to actually become an alliance. Siguro isa nga sa tinitingnan nila kung anong potential na pwedeng gawin ng grupo ng presidente. Kasi sa ngayon, siyempre tahimik po ang kampo ni BBM. Kasi nga, hindi, ang pangit din naman po ang presidente, napaka-active mo for the next election. Pero yun nga, isa din sa problema dito, wala pa talagang vice president na nanalo sa election maliban kay Gloria, pero I think Gloria Arroyo ran more as a former president which assumed the previous term ni Rap. But tingnan natin, hindi rin natin pwedeng sabihin na 100% Sara would actually win, kasi nga if you look at Jejo Barbina's experience nung 2016, siya yung leading sa polls and he was the former vice president, pero he was subjected to many criticism, tapos kinasuhan pa siya ng corruption, and that led to the rise of Duterte. Then, I think Sara is also using that narrative. Pero ang pagkakaiba naman ng tatay niya, outsider yung tatay niya, siya ngayon yung dating current vice president rather. So tingnan natin, I think this is an exciting race. Opo, nabanggit nyo na po si former President Rodrigo Duterte, no? Ang naging nangyari naman noong panahon po ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, kumbaga last minute, 'di ba? Nagkaroon po ng substitution, hindi agad-agad na inanunsyo na siya po ay tatakbo sa pagkapangulo. Bakit po kaya sa tingin niyo, Prof, hindi ginaya ni VP Sara yung nangyari po dati kay Pangulong Rodrigo Duterte, na parang nagpakipot muna sa umpisa bago nagbago ang isip at naging substitute po kay Nooy Martindino? Kasi I think if you're referring to the 2016 campaign, I think parang tinitingnan pa nila yung pulso ng tao eh. Kasi at the time, sabi ni Mon Casite, talagang sobrang outsider po ni Duterte. He was not part of the Metro Manila clique na usually dominates the presidential race. Doon siya nakakita ng tempo kasi sabi nga nila parang nawala na nga daw yung mysticism ng EDSA at medyo nawala na ang amor ng mga tao doon sa mga traditional political names that were technically controlling the Philippine politics. Kaya yung outsider narrative ni Duterte really worked well nung 2016 election. Kaya pero dito medyo kakaiba, hindi natin masabi na it would also usher in the same result for Sara Duterte. Although malakas pa rin talaga ang Duterte brand kasi hindi na siya outsider. I mean, she is the second Duterte to hold a national office. Anong take nyo naman, Prof, doon po sa pagsusori po ni VP Sara dahil saan niya ipagtulong niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para manalo sa pagkapangulo noong 2022 elections? I think this it only solidifies her before with the unity team. At saka it also it becomes also a potential narrative drive para sa kanya at sa grupo niya to make the president as the main target for criticism to build up their own sabihin natin campaign. Kasi kadalasan naman talaga ang presidente ang nagiging target ng karamihan ng kandidato na tumatakbo sa presidential race. Pag lumalabas nga dito, anybody associated with the president, particularly with the president with a very, hindi naman low satisfaction rating, pero mababa ang satisfaction rating, medyo talaga bababa ang chance to win. Kasi if you look at the trend, karamihan ng ini-endorse ng mga presidente na potential candidates, hindi siya nananalo. Dahil nga, those candidates are often associated with the issues connected with the president. Pero yun nga, ang problema din natin, bihira pa yung vice president ng isang regime na nanalo
for the presidency. Mm-mm. Except maybe for Gloria, pero iba yung case ni Gloria eh. Yes. Kung ngayon isasagawa, Prof, yung election, presidential election, sa tingin nyo, kasi nabanggit nyo kanina sa mga survey, talagang nangunguna pa si BP Sara na gustong patakbuhin sa 2028 election. Kung ngayon gagawin yung presidential election, sa tingin nyo po ba, Prof, sure win si BP Sara? Mataas po yung probability na talagang mananalo po siya. Kasi sa ngayon wala pang clear, sabihin natin, pambato ang mga possible opposition groups. Medyo watak-watak pa. I mean, Hontiveros said that she's open for running. Pero if you look at the, sabihin natin, kasi nga nauna rin sinabi ni VP Sara na tatakbo siya. If you look at the approval rating, siya may pinakamalakas na potential na manalo. But we're basing this on polls. Hindi naman 100% accurate po yan. Pero it's a good indicator na if you hold the election now, there's a high chance that she will actually win. Kasi unang-una, wala pang sabi natin, malakas na competition siya ngayon eh. Yes, wala pang lumulutang na pangalan na maaaring pantapat kay BP Sara. At kung ngayon, Prof, siya nga yung nangunguna sa mga survey, syempre marami din pong mga botante, marami din pong mga Pilipino yung hindi sumusuporta kay BP Sara. At nandyan din yung mga undecided voters. Ano po sa tingin ninyo yung maaaring gawin ni BP Sara para makumbinsi yung iba pang mga Pilipino o yung mga undecided voters para suportahan siya or makuha niya? Siguro kailangan niya muna gumawa ng maayos na coalition. Kasi ang character kasi ng ating presidential at vice presidential race, plurality lang naman. You don't have to get the majority of the vote. Kailangan mo lang ikaw may pinakamataas na percentage of votes. Kaya karamihan nga ng ating mga presidente at mga vice presidents, talagang hindi naman talaga sila majority voted presidents at vice presidents. Kailangan mo lang makuha yung pinakamataas na percentage. Kaya isang magandang pamamaraan yan is to create coalitions. Kasi pag nakuha mo yung substantial coalitions that may sabi natin that can get the undecided voters, it increases the probability na talagang manalo siya. Kaya nga, iba gusto na change the process of voting ng presidente at vice president. Nagawin na lang daw, 2 rounds para malaman talaga kung sino talagang gusto ng tao para magkaroon ng majority president at vice president. Pero sa sistema ngayon, kailangan mo lang talaga plurality advantage. Kaya usually napupunaan talaga ito, humanap pa ng maayos ng mga partners. Parang ginawa din ng Uniteam when they ran. Kasi kailangan lang dala rin na makuha yung plurality advantage. Ano namang masasabi niyo, Prof? Si Senator Robin Padilla itinutulak yung girl power sa 2028. BP Sara at Amy daw po para po sa 2028 national elections. Ano pong reaction ninyo dito? Well, I think he's just pushing the agenda of being part of the DDS. Alam naman natin na si Senator Amy Marcos is really close to VP Sara, and she is a very, very vocal critic sa kanyang mahal na kapatid. Kaya I think what the senator is trying to push is to have a very, very strong and potentially novel tandem for the next elections. Perhaps it can actually draw a substantial support. Kasi nga, baka hindi ko naman sinasabing mahati ang kampo ni BBM, pero Amy being a VP can also draw some support from the Northern Bloc. Yes. 2026 pa lang, Prof, talagang usaping eleksyon na, no? Talagang kaliwat kanan na yung mga usapin related sa eleksyon. Ano ba yung dapat i-watch out, obserbahan po ng mga botante sa darating po na eleksyon? Medyo unprecedented nga po ito kasi sobrang aga eh. At it can also become a double barrel for the current vice president kasi sobrang aga yung sinabi yun. May oras pa para mag-restructure ang mga potential na makakalaban niya. Tapos hindi pa natin alam kung anong mangyayari dito sa impeachment cases. Pero ang maganda silang gawin ng ating mga kababayan is to actually be more sabi natin vigilant in terms of
doon sa process of correcting the issues to flood control and so on. Pero alam mo naman ang politika dito sa Pilipinas, I hate to admit it, iba pa rin kasi yung voting process, yung mga botante natin, iba mag-isip mga botante natin pag malapit ng botohan. Minsan, dahil siguro may kakaibang mangyayari sa baba, Correct. magbabago ang isip ng isang tao. Pero ang gusto ko lang sana mangyari is na una-una ma-resolvehan yung mga major issues, for example yung corruption. Kung kailangan talaga magkaroon din ng tuldok dito sa mga issue ng mga pina-file na impeachment cases both sa presidente natin at vice president natin para at least pag 2028 may mas maayos na tayong sabi natin political narrative na pwedeng maging basya ng competition sa eleksyon. Pero yun nga, as much as I want to be optimistic, pero iba na kasi pag election season. Things change. Maraming salamat, Sir Amir, sa pagpapaunlak po sa amin ngayong umaga. Thank you for the opportunity. Ayan. Nakasama natin mga kanyusik, Professor and Political Analyst, Sir Amir Solon Sison. So mga kanyusik, yan yung ilan sa mga nangyayari ngayon sa ating politika. No, ito ay 2026 pa lang pero para na tayong aakalain mo na malapit na ang 2028 pero 2 years pa mga kanyusik pero tayo ay usaping eleksyon na. Unti-unti nang may mga nagpapahayag ng kanilang intensyon na tumakbo sa 2028 na national election. Kaya tayo bilang botante, sabi nga ni Sir Amir, maging vigilant tayo, maging observant. Tingnan natin, suriin nating mabuti mga kanyusik, no? Yung mga lumilitaw na pangalan ng mga posibleng tatakbo sa 2028 elections. Alam na natin yung mga nangyari nitong mga nakalipas na taon. Yung mga kontrobersiya ang kinaharap, yung mga pagbaha, no? Yung mga hirap, taas ng presyo ng mga bilihin, lahat-lahat, no? Talagang sumahin natin, tingnan natin yung current situation ng ating bansa para matulungan naman tayo, no? Sa pagdidesisyon natin sa kung sino ba yung gusto nating iluklok sa 2028 presidential election. Masyado pang maaga mga kanyusik, no? Para sabihin na mananalo si ganito, mananalo si ganyan, dahil si BP Sara pa lang naman yung talagang nagsabi na siya ay decided ng tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. So, antayin natin sino pa yung ilang mga magpapahayag ng kanilang intensyong maging pangulo ng Pilipinas. Break lang tayo mga kanyusik at sa ating pagbabalik, tuloy-tuloy po tayo sa ating talakayan. Ikinagulat ba ninyo ang anunsyo ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siyang pangulo sa 2028? At mas makikinabang ba siya sa maagang anunsyo ng planong politikal o hindi? O yan yan, nabanggit natin kanina, mas maagang anunsyo ng presidential bid, mas mahabang panahon para po sa character assassination ng isang kandidato, no? Siyempre, yung mga kalaban niyan sa politika, lalo na kung malakas, talagang gagawa yan at gagawa ng paraan para masira ang imahe mo sa mga botante. So imagine 2 years pa mga kanyusik ang tatakbo. Marami-rami pang mangyayari. Marami-rami pang issue na maaaring ipukol sa isang individual na magpapahayag ng kanyang interes na tumakbo sa 2028 national elections.